giving. And yun, privilege po tayo na mabigyan tayo ng pagkakataon na i-share yung word ni God sa inyo ngayong hapon na ito. Kasi kadalasan po no, na mas naririnig po ninyo na mag-preach yung ating mga pastor. Yan, yung ating senior pastor, si Pastor Tim, nasa Cavite siya ngayon, doon siya nagpi-preach sa ating sa discipleship day doon ng ating Cavite Church Plant. Palakpakan ulit natin si Lord kasi hindi lamang tayo nag-grow dito sa Novaliches, pero sa Cavite din, no? And meron din tayong church sa San Mateo, sa Iloilo din kasi next month pupunta tayo doon for Iloilo missions. At marami pang mga, we believe, marami pang mga churches na ipaplant si God. I-build niya na church ng life, and we're glad na part tayo ng maganda na ginagawa ng Panginoon na maraming tao yung nakakarinig sa salita niya. Maraming tao yung nagkakaroon ng personal na relationship sa Kanya. So yun, kaya si Pastor Tim, wala siya ngayon dito, nasa Cavite siya kasama ng kanyang family, yan, si Tita Clea din. And yun, si Pastor Eric din, doon na din siya naka-base sa Cavite. Si Tabs naman yung nag-preach sa atin kanina 10 a.m. Ayan. And yun, kasama natin din ngayon yung mga campus missionaries natin na busy sa labas na mag-raise ng funds. Yan, para sa conference na attend ng mga students natin sa June. So talaga namang ang daming ginagawa ni God, no? All of it is for the glory of God. All of it ay para marami pang mga tao ang makakilala sa ating Panginoon. Masaya po ba tayo na binigyan tayo ng Panginoon ng buhay na hindi lamang, alam mo yon, buhay na natutulog, nagigising, kumakain, yan, naglalaba. Pero yung buhay na masagana, buhay na may purpose, buhay na may layunin ng Panginoon, ganun yung klase ng buhay na regalo sa atin ng Panginoon. Kaya ngayon pong hapon na ito, na nais kong ibahagi yung salita ng Panginoon sa atin. So that tayong lahat makita natin yung puso ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. And ngayon yung last part ng ating series called Jesus Period. Yan. And sino po sa atin nandito ng week 1 and 2? Yan, pinagsama na ni Pastor Tim yung preaching nung week 1 and 2 eh. Kasi nga nag-anniversary din tayo nung April 7 sa 'di ba? Sa Nova Mall. Yan. And last week naman, yan, si Pastor Tim ulit yung nag-preach sa atin, tsaka si Taps. And yun, we will be concluding itong series na to. Pero kahit conclusion na or end na ng series na ito, pero as always, lagi na itong nakatatak sa atin that Jesus period, Jesus, wala nang iba. Can you say that sa katabi mo? Jesus. Period. Diba? When you say Jesus period, wala nang iba pa, 'di ba? Yun na, pangalan pa lang ni Jesus, sapat na. Siya pa lang sapat na sa buhay nating lahat. And everything na nararanasan natin ngayon, lahat ng blessing na natatanggap natin, lahat ng mga bagay na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon, lahat yon ay nag-uumapaw na biyaya niya sa bawat isa sa atin. At even ngayon, sa pakikinig natin ng salita niya, nais ng Panginoon na di lang natin siya one time, big time na tanggapin. Kung life day man yan, or sa communion man yan, or sa youth service man yan. Pero nais ng Panginoon na i-journey tayo, no? Ilakad niya tayo sa relationship natin sa Kanya, mas makilala natin siya. Sabi nga dun sa kanta natin kanina, no, na everyone will see, will know that you are Lord of all. So, journey yan eh. Ginaguide tayo ng Panginoon na mas lalo nating makilala kung sino siya. Mas lalo nating ma-appreciate ano yung klase ng Diyos. Sino yung Diyos na sinasamba natin. And so, kanina, binasa natin yung word from Colossians chapter 4. And nais ko lang din na i-remind sa ating lahat, no, na yung binasa natin from Colossians, this is a letter. Sulat ito ni Apostle Paul para sa church in Colossae. So, pag sulat siya, 'di ba? Letter siya, no? Andyan yung kumbaga meron talaga siyang recipient or meron talagang tanggap ng mensahe, no?
rinig, yan. And at the same time, na, di ba pag nagsusulat tayo ng letter, ayan, meron pa ba? Kasi masyado ng modern ngayon eh, chat na lang eh. No? Di ba? May nagsusulat pa ba dito ng letter? Ayan. Kanino kayo nagsusulat ng letter? Ayan. Sa asawa? Ayan. Kay crush? Meron pa ba? Yan. Di ba? Yung very, talaga, traditional. Yan. Or ano na to, letter of resignation para sa mga natin, sa mga young pro natin. Ayan. Di ba? Ano pang klase? Marami, iba-iba yung klase ng ng letter, di ba? And siguro ngayon, dahil nga modern na, mas nagsusulat tayo ng letter, laptop na gamit or messenger, ganyan. Pero before, talaga, dahil wala pa noon naman na mga gadget, sulat, di ba? And doon mo din mararamdaman, doon mo din talaga, kumbaga, ma-appreciate na kung gaanong yung tao na yun, pinag-effortan niya, yung mga sinulat niya. And ito si Apostle Paul, na nagsulat siya ng letter sa church in Colossae. Kasi ito, nabalitaan niya na merong mga, na may umusbong na church doon. 'Di ba? May, kumbaga, naka-receive ng gospel nung nagpipreach yung mga apostles at nagkataon na yung naka-receive ng gospel na yon si Epaphras na kanina narinig na natin. Dinala niya yung gospel sa Colossae at doon maraming mga tao yung nanampalataya kay Jesus. And doon na nag-start yung church. And 'di ba kapag nakakatanggap ng letter, sino sa atin dito, masaya kayo pag nakakatanggap kayo ng letter? Yan. Pero depende nga sa letter na matatanggap. Ngayon kasi yung mga natatanggap mo na lang, bills eh. Oo. Disconnection notice now. Ayan. Diba? Mga loan, ganyan. Na hindi pa nababayaran. Yan ba? Resignation letter. Yan. Diba? Pero kapag letter na very personal, diba? Ina-appreciate ka doon. Kumbaga, dahil sinulatan ka ng letter, kumbaga, andun yung appreciation mo doon sa taong nagsulat nun. And ito si Apostle Paul, na nung sinulat niya tong letter na to, na, kumbaga, na-appreciate ng mga taga-Colossae dahil hindi naman si Paul yung nag-plant ng church doon. Pero to think na narinig ni Paul na merong mga tao doon na nag-grow yung faith nila, nagkaroon ng church doon. So, Paul has to write them a letter of encouragement. And also, a letter na para maging iisa sila ng kanilang faith sa Panginoon. Kasi apparently, during this time, na noon, laganap din ang fake news, no? Laganap din yung, kumbaga, iba-ibang klase ng ideology. And so, during their time, lumalaganap yung mga katuruan ng false teachers na taliwas sa kung ano yung gospel na na-receive nila. Kung sino si Jesus. So, yung first part ng mga letter na diniscuss or na-preach na sa atin in the first 3 part ng series natin, it talks about, yung kung sino talaga si Jesus. Kumbaga, isinulat doon ni Apostle Paul kung sino ba si Jesus. Sino yung Diyos na sinasamba natin. Na si Jesus ay hindi lamang tao, pero siya ay Diyos na nagkatawang tao. And back then, sobrang controversial nito dahil nga meron pa rin mga Hudyo na hindi ina-acknowledge yung pagkapanginoon ni Jesus. And so, kailangang isulat ni Paul yun para ma-remind yung mga believers sa Colossae. Ito yung pinapaniwalaan natin tungkol kay Jesus. Ito si Jesus. And habang, kumbaga, doon sa first part ng letters, na doon minention ni Apostle Paul, sino ba si Jesus? Ano ba siya sa atin? Siya yung, hindi lamang niya tayo niligtas mula sa kasalanan natin, pero Lord natin siya. At dahil Panginoon natin siya, at sa mga nag-go through na ng one-to-one dito, alam natin na sa Lordship ni Jesus Christ, if He is not Lord of all, He is not Lord at all.
Siya yung boss. Kumbaga, siya yung master. He's the one who calls the shots. Hindi ba? So, dahil nakilala natin ang ating Panginoon, no, si Jesus, bilang tagapagligtas, kinikilala din natin siya bilang Panginoon. At yung pagiging Panginoon niya, yun yung magga-guide sa kung paano tayo mamumuhay. Kaya naman sa chapter 3 ng Colossians na doon inilatag ni Paul, kung ito si Jesus, ito yung pagka-Lord ni Jesus, this is how we will live yung life natin. Ito yung, this is how we will treat yung mga tao sa paligid natin. Dito natin, this is how we will treat yung husband, 'di ba? Ng mga wives, yung ng wife ng mga husbands, 'di ba? Sa mga ano naman, sa mga boss, kung paano mo itatrato yung mga empleyado mo. Tapos yung mga empleyado naman, paano mo itatrato yung boss mo, 'di ba? So, makikita natin na si God, no? Si Jesus, as much as he is concerned sa ano yung pagkakilala natin sa Kanya, ginaguide niya din tayo on how we will live our lives practically here on earth. Kasi hindi pa naman tayo diretso agad heaven, di ba? Pagkatanggap mo kay Jesus, gusto mo ba harap ka na agad? Di ba? Hindi naman, di ba? Mamumuhay pa tayo dito sa mundo. Kaya yun yung ang ganda ng sulat ni Paul na kung paano niya dinescribe si Jesus. Ito si Jesus. Ito yung supremacy ni Jesus Christ. And then, journey niya tayo sa Lordship ni Jesus Christ na siyang mag-guide ng kung paano tayo mamumuhay. And so, towards the end ng letter ni Apostle Paul, may mga huli pa siyang bilin. No? Kasi, dito, no, sinusulat to ni Paul habang nasa preso siya, habang nasa bilangguan siya. And mind you po, no, hindi nasa bilangguan si Apostle Paul dahil may ginawa siyang krimen. Okay? Hindi siya nagnakaw or hindi siya nang kidnap, 'di ba? Pero si Apostle Paul ay nasa bilangguan dahil sa pag-preach niya ng gospel. Pag-preach niya ng kung sino si Jesus Christ. At ganoon, no, ka-persecuted yung mga early believers noon, yung mga early Christians noon, na to the point of facing death, to the point na makukulong sila para i-preach yung gospel na receive nila. And so, I hope na sa atin ngayon, no, nag-speak yun na God, kung sila nga noon yung mga believers noon, ganun sila ka-solid, ganun sila ka-sold out sa gospel na na-receive nila, to the point of being persecuted, to the point of facing death, to the point na talagang di mo na alam kung ano yung mangyayari sa'yo at any given point in time. How much more sa atin ngayon na we are in a country na malaya tayo na makapag-share ng gospel. Malaya tayo na makapag-life group sa mga kapihan, di ba? Sa samgipsalan pa, di ba? Malaya tayo na i-share si Jesus. Na hindi tayo tinitingnan mula ulo hanggang paa ng mga tao. But then, more on ang mga persecution ngayon, cancel culture, social media. That speaks a lot to us ngayon. And ito, no, yung last part ng letter ni Paul, kasi dahil nga sumusulat siya sa mga taga-Colossae, hindi niya naman alam kung mamimit niya pa tong mga tao na nandito, no? Hindi niya alam kung makakabisita pa ba siya. Makakabisita ba siya sa church nila? Dahil, nakakulong nga siya So, kumbaga naghihintay siya na sentensyahan siya. No? And, spoiler alert, alam naman na natin yung nangyari sa kanya towards the last years of his life na-execute siya. And so, ito yung bilin niya, no? Sa church in Colossae, na that can also speak to us, modern, no, Christians, tayo na nabubuhay ngayon sa mundo na ito, how this letter will speak to all of us this afternoon. At paano nito gagabayan yung buhay na meron tayo kay Kristo. Sabi niya dito, magpakasigasig kayo sa pananalangin ng may
pasasalamat. When you say magpakasigasig, 'di ba? Ano bang ibig sabihin nun? Sabi nga sa translation sa English, continue steadfastly in prayer. Yan. Magpatuloy ka sa pananalangin. And when you say continue steadfastly, hindi yung mag-continue, hindi lang yung magpatuloy ka.
Kasama niya, hindi lang sa ginawa, pero lalo na sa hirap. Kasi may isa nga doon, kasama niya na sa bilangguan eh. Diba? How God, sa high level naman ng wisdom na meron talaga si God, sa sovereignty niya, that's how He forms relationships sa mga tao. Na ito si Apostle Paul, sige, lagi na siyang nabibida. Kasi karamihan ng letters, di ba, sa New Testament. Siya yung author eh. Pero hindi lang siya yung mag-isa. Di ba? Hindi lang siya yung mag-isang nagde-declare ng gospel. Hindi lang siya yung mag-isa na nagpupunta sa iba-ibang lugar para mag-share ng word, mag-plant ng church. Pero marami siyang kasama. At kahit na nasa bilangguan na siya, alam niya na nagpapatuloy sa paglaganap yung gospel, yung pag-advance ng kingdom ni God. Kasi may mga tao siyang nakasama sa journey na nagpapatuloy pa rin nun sa labas. Ano yung ibig sabihin nun para sa atin? Ganun kahalaga yung relationships na nafo-form natin when we share the gospel to someone at pag nakakasama na natin din sila in the fellowship of believers. Kayo po ba natutuwa? Natutuwa po ba tayo na yung isang tao na in-invite natin, dati parang ano pa tayo, nagda-doubt pa tayo na, itong tao ba na to? Mas-save ba to? Kasi kilala ko buhay nito nung bago pa siya maging Kristiyano eh. Pero nung in-invite mo sa church, tara, attend ka naman Sunday service, tara, attend ka yung youth gathering. Na-connect siya sa ibang mga nasa church. May nag-disciple na sa kanya, naging part na siya ng ganitong life group. Doon, na nagkaroon siya ng relationship kay God, nagkaroon siya ng relationship sa ibang tao. Di ba tayo natutuwa doon na yung isang soul na yon, na dating nasa kadiliman, dinala ni Lord sa liwanag. Hindi lang basta nagbago yung buhay niya, pero lalo pa nag-extend yung family na meron siya. At kung worse pa nga, wala talaga siyang pamilya. Nagkaroon pa siya ng pamilya dahil naging part siya ng church. Aren't we grateful na yung dating mga dinidisciple natin, na pagkatigas-tigas ng ulo, ilang beses mo nang sinabi, ulitin niya pa ulit yun. Pero ngayon, nakakasama mo na mag-mission. Wala nang ibang bukang bibig, kundi punta tayo dito. Diba? Share natin to. Sama ko dyan sa missions. Diba? Aren't we grateful when we see a student, dating patapon yung buhay niya, or all that student know is, sige, mag-aaral ako magbuti at magpapayaman ako. Diba? Pero that student, making a change sa campus niya. Making sure na hindi lang siya nag-excel sa pag-aaral niya, pero making sure na yung mga classmate or mga friends niya nakikilala si Jesus through his or her life. Ganon kaganda yung ginagawa ni God sa mga relationships na nafo-form because of the gospel that we all receive. Yun naman po yung natin common ground nating lahat. Kasi iba-iba tayo ng pinanggalingan hindi ba? Itong mga nabanggit na Apostle Paul, hindi lahat dyan Hudyo. May iba dyan Hentil, hindi Jew, di ba? Tayo din dito, iba-iba tayo ng background. Galing tayo sa, di ba? May mga galing sa Alta, ayan, di ba? Meron naman sakto lang, di ba? Meron naman sa laylayan. Pero bakit nagsasama-sama lahat? Ano yung common ground? Diba? Kahit magkakaiba ng ugali, kahit not all the time kasundo mo yan, diba? Kahit sometimes, ka na lang talaga, diba? Kasi lahat work in progress Pero nakaka-amaze si God, no? How in His sovereignty, na pinagsama-sama niya yung bawat isa sa atin. Kasi we all receive the same gospel. The gospel of Jesus Christ. Jesus Christ, who is the image of the invisible God.
Jesus Christ na nagligtas sa atin mula sa buhay ng kasalanan patungo sa buhay ng may layunin ng Panginoon. Hindi ba nakaka-amaze yun? Kaya, na-encourage tayo nito eh. Kaya hindi lang siya basta pagbati sa kanila eh. Diba? Pero this message, this letter, kahit hindi tayo yung unang recipient nito, kasi actually, pinabasa pa din niya sa ibang churches yan eh, sa Laodicea at sa Hierapolis eh. Nang hanggang ngayon naman nakarating sa atin at nababasa natin, di ba? How this message speaks to all of us na tayo ay pinagsama-sama ng Panginoon sa isang layunin niya. Na the same gospel we receive is the same gospel that we will also share to others outside of faith. Kaya yung katabi mo, di ba? Kung nakakasama mo sa mission yan, di ba? Apiran mo. Apiran mo ngayon. Di ba? I-high five mo. O kung hindi mo katabi, basta nakikita mo. Surround, tingin kayo sa isa't isa. Di ba? Kung yung katabi mo, medyo hindi mo pa kasundo, o yung ilan dito hindi mo pa kasundo, yan. So yung mamaya, libre kita. Di ba? Libre kita kape. Di ba? Kung yung katabi mo, di ba, kasama mo, medyo matagal-tagal pa yung journey neto, di ba? Pagpasensyahan mo. Di ba? Be patient with that person. Huwag nating susukuan yung mga tao na yan. Right? Kung paanong hindi tayo sinukuan ni God. Di ba? Huwag nating sukuan yung mga tao na yon. Di ba? Malayo pa man, di ba? Lalapit din yan. Di ba? Kasi iba-iba tayo ng level ng natin eh. Ng walk natin kay God eh. Ng journey natin eh. Pero the God who is gracious to all of us, who journeys us, di ba? It's the same God that will journey that person as well. Huwag tayo yung parang na dahil mas matagal na tayo sa faith, yung patience natin doon sa tao, konting-konti na lang. Di ba? Ouch! Di ba? Di ba? Ang amazing. And hindi lang to, we believe, no? Hindi lang ito yon. Kasi marami pang, marami pang mga churches na mapaplan. Marami pa tayong makikilala, di ba? Sa mga campuses natin, students, sa mga young professionals, sa mga kumpanyang pinagtatrabahuhan natin, sa mga nagpapasweldo naman. Oh, marami pa kayong mga magiging empleyado. Na all. Di ba? Ano man yung level mo sa society, ano man yung trabaho mo, or ano man yung background mo, lahat tayo may place sa kingdom ni God. At yung kingdom ni God is beyond this church, beyond Life Novaliches. Ang kingdom ni God is every tribe and every nation. Until we see every tribe and every nation confess that Jesus Christ is Lord. Yun. At hanggat may isang tao na hindi pa nakakarinig ng gospel, marami pa tayong, di ba? Hindi pa yun. Marami pa na pinapagawa, di ba? Marami pa tayong maiko-contribute sa kingdom ni God. And ang nakaka-amaze doon, hinahayaan tayo ni Lord, as imperfect as we are, di ba? Ang titigas ng ulo natin, right? Ang kukulit natin, and yet, time and time again, si God, lagi niya tayong hinahango mula doon sa pagkakadapa natin. God is gracious to us. God uses people so that we can be lifted up mula doon sa pagkakadapa natin. As imperfect as we are, na si God is gracious para iangat tayo ulit
patawarin tayo at maging parte tayo ng ginagawa niya. Nasa campus ka man, galingan mo dun. Diba? Kung sobrang galing mo mag-aral, diba? Top ka na. Diba? Galingan mo palalo na maging representative ka ni Jesus Christ doon. Hindi ka lang magaling sa studies, right? Magaling kang mang-engage, magaling kang makipagkapwa. Para yung pakikipagkapwa mo, you make the most out of your time sa campus para makakilala yung classmates mo. 'Di ba? Kung nasa company ka, sige, galingan mo. 'Di ba? Hindi lang para makuha mo lahat ng incentives na available para sa'yo. Hindi lang para tumaas ka sa ladder of success. Ikaw na yung maging DPE doon one day. Pero yung influence na meron ka, mas mag-grow yun. So that, no, yung influence na meron ka doon, magamit yun. So that other people will get to know God. Yung family mo, galingan mong mag-raise ng mga anak. 'Di ba? So that one day yung mga anak na yon, right? Sila din yung magre-reach out sa mga kaklase niya. So that yung family na meron tayo, hindi lang tayo basta role model sa barangay Deparo, 'di ba? Sa Deparo, 'di ba? O sa kung saan barangay ka man. Pero yung family natin, maging model siya na si Christ yung sentro. So that others na not yet in the faith will get to see. Ganito pala yung klase ng pamilya na ang Diyos ay ang Panginoon. So we get to see, Lord, this is how you want us to live the life that you have given us. You reveal to us who you are, Jesus, that you are the Son of God, that you were crucified on the cross so that we can be forgiven from our sins. We receive eternal life. And after 3 days, you rose again. Hanggang doon lang ba yun? Diba? There is more to life na binibigay mo sa amin, God. Marami kang nais na gawin sa buhay ng bawat isa sa amin. And we're just grateful, God, that we are part of what you are doing in your kingdom. Pinakilala mo kung sino ka. Binigyan mo kami, God, ng salita mo, ng guideline kung paano namin tatratuhin yung mga kamag-anak namin, yung mga katrabaho namin, yung mga klase namin. Paano tatratuhin ng pamilya, bawat membro ng pamilya yung isa't isa. Yung nanay, yung tatay, yung mga anak. Ang galing ng word ni God kasi it gives us a way how to live our lives practically. And that is all for His glory, and that is all so that His kingdom will advance. Not just here, sa church kung saan tayo nilagay ng Panginoon. Pero we believe that one day, diba? Ilan sa atin dito tatawagin pa sa ibang lugar, lipat kayo ng ibang lugar, baka yung iba pa magmamigrate, 'di ba? Sa ibang bansa dadalhin. Lahat ng 'yon laging may place sa kingdom ni God. And again, when we go to where God is placing us, ito pa rin naman yung pangalan na itataas natin. Jesus, period. Jesus, wala nang iba. Can we all stand? And let's pray. Manalangin tayo sa Panginoon. Magpasalamat tayo sa na-receive natin, natanggap natin na mensahe ngayong hapon na ito. Let's pray. Jesus. Jesus, period. Jesus. Ang pangalan na pinakamataas sa lahat. Ang aming Diyos at tagapagligtas. Ang aming Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil pinakilala mo kung sino ka. Na ikaw, O Diyos,
ay hindi lamang tao, pero ikaw, Jesus, you are God, and that you are our Lord. Panginoon, dalangin namin na sa mensahe na natanggap namin ngayong hapon na ito, and even, Lord, in the past few weeks na nag-go through kami dun sa letter ni Apostle Paul sa Colossians, yung lahat na natutunan namin na salita mo, Panginoon, mula sa series na to. Dalangin namin, Panginoon, hindi namin makalimutan. Dalangin namin, Panginoon, i-treasure namin to sa heart namin, O God. At dalangin namin, Panginoon, ito yung maging standard, maging guidance namin, O God, kung paano kami mamumuhay sa mundo na to. Salamat, God, kasi hindi ka lamang concern sa spiritual life namin, but you are concerned in every area of our lives. Actually, God, hindi naman namin kailangang paghiwalayin yung kung ano yung buhay namin spiritually, tapos Monday to Friday or Monday to Saturday, ibang tao kami. Pero God, pinapakita mo sa amin ngayon, sa pamamagitan ng iyong salita, na sa bawat minuto, bawat oras ng aming buhay, na ikaw ay ang aming Panginoon, na ang iyong salita, ang standard ng kung paano kami mamumuhay. That Lord, we will all live by your word. That Lord, we will all live by faith. That Lord, sa lahat ng ginagawa namin, Panginoon, kasama ka. Hindi ka namin isinasantabi lang kapag parang kaya na namin or kaya ng sarili naming diskarte. But dalangin namin, Panginoon, ngayon na-encounter ka namin, God, sa pamamagitan ng iyong salita. Nawa ang bawat isa sa amin dito, God, ay magkaroon ng firm na decision sa aming mga buhay that Jesus, period, Jesus, you are Lord. You are Lord of all. You are Lord of every area ng buhay namin. Kung God, may nakikita ka sa buhay ng bawat isa sa amin na area na nahihirapan pa kaming isuko sa iyo, Panginoon. Dalangin namin, God, by your grace and by your love for us, God, na i-journey mo kami, Panginoon, na makilala ka namin ng lubos. I-journey mo kami, Panginoon, hindi lamang na mag-isa, pero God, thank you kasi you bless us with a church community, with a spiritual family, God. Na Lord, lahat kami dito, di namin masabing perfect na kami. But we are all work in progress. Lahat kami dito, Panginoon, marami pa kaming mga dapat na mabago sa ugali namin, sa pakikitungo namin sa iba, Panginoon. Pero nawagad, hindi kami, Lord, mamuhay ng naayon lamang sa preference namin. Pero dalangin namin, God, dahil ibinigay mo na ang iyong salita. Yung salita mo, God, yung maging pamantayan namin. Paano ba namin itatrato yung kapatid namin? Paano ba namin itatrato yung pamilya namin? Paano ba namin itatrato yung mga tao na iba yung level sa amin, Panginoon? Kasi sa mata mo, O God, lahat kami sinners. Lahat naman kami hindi nakaabot sa kaluwalhatian mo. But we are all sinners saved by your grace. Dahil lamang sa biyaya mo, Panginoon, kung bakit kami ay naligtas. Kung bakit kami, Panginoon, ay may buhay ngayon na walang hanggan. Kaya dalangin namin, Panginoon, na patuloy kaming lalakad patungo sa iyo. That, Lord, kung paanong natutunan namin na yung Lordship mo, Jesus, is a lifetime walk. Dalangin namin, Panginoon, patuloy kaming lalakad sa iyo kahit gaano kahirap, kahit minsan, God, nadadapa na kami. Minsan, God, nahirapan na kami. Feeling namin pataas yung nilalakaran namin, kaya napapagod kami, Panginoon. Dalangin namin, Jesus, ikaw yung maging kapahingahan namin. Sabi mo sa iyong salita na ang sino man nalalapit sa iyo, Panginoon, nabibigat ang lubha, God, na kami, Panginoon, sa iyong presensya ay iyong pagpapahingahin. Dalangin namin, Panginoon,
na sa mga panahon, God, na nahihirapan kami sa pagsunod sa'yo, na minsan mas madali na lang na sundin kung ano yung gusto ng mundo. Kasi yun na yung nakasanayan. Kasi kung hindi kami susunod dito, baka madali lang kami makancel, o baka mawalan kami ng trabaho, o baka itakwil kami ng pamilya namin. Pero God, ngayong pagkakataong ito, turuan mo yung mga puso namin na God, magkaroon kami ng firm na decision that Jesus, you are Lord of all. You are Lord of all. At pag kami ay sa'yo sumunod, hindi kami nawawalan. Bagkos, mas lalo kaming nagkakaroon. May mga bagay na nawawala sa amin. At yun yung bagay, yun yung dati naming buhay, yun yung mga kasalanan naming gawi, Panginoon. At ngayon nga, binibigyan mo kami ng buhay na masagana. Buhay na may layunin. Buhay, Panginoon, na napakaganda at sinasabi mo sa amin na kahit lahat kami, Panginoon, dito ay nagjo-journey pa lamang. We are all work in progress. Lahat kami, Panginoon, ay may kalalagyan sa iyo, Panginoon, sa iyong grasya, sa iyong biyaya, Panginoon. Kaya salamat, God, dahil tinawag mo kami in a church community where we will all journey together, God, in loving you, in loving others, Panginoon. At dalangin namin yung gospel na na-receive namin, Panginoon. The gospel that we freely receive is the gospel that we will freely share to others. God, tulad na natutunan namin sa salita mo ngayon, nawa, Panginoon, may we continuously, or may we continue to be steadfast in our prayers. Gawin mo kami, Panginoon, na mapanalangin. Gawin mo kaming prayerful, Panginoon. Hindi kami laging aasa lang sa sarili naming diskarte. Pero dalangin namin, Panginoon, lagi kaming maging dependent sa iyo. Lagi kaming tumawag sa iyo, Panginoon. At sa aming pananalangin, nawa ay panalangin ito ng may pasasalamat dahil ikaw, O Diyos, ay laging tapat at laging mabuti sa bawat isa sa amin. Dalangin namin, Panginoon, na sa oras, sa buhay na binigay mo sa amin, may we make the most out of the time that we have. Yung para bang wala nang bukas, yung para bang, God, hindi namin alam kung hanggang kailan pa yung buhay na meron kami. Kasi in reality, God, we cannot really tell, Lord, how long we will live. But Lord, we live as if infinite or immortal kami na may katawang lupa. Yes, we have already received eternal life from you. Pero God, yung buhay namin dito sa mundo, I pray, God, we pray, Lord, as a church, God, we make the most out of the time that we have. When we spend it with our families, God, Lord, I pray makita kami ng mga pamilya namin na totoong Kristiyano, na totoong nagsaserve sa'yo, God. Na dumating yung time, God, na dati kung napapersecute kami ng family namin, Lord, I pray dumating yung time that we will, na kami, Panginoon, will be affirmed by our faith. Dahil nakikita nila, Panginoon, na ang Diyos na sinasamba namin ay totoo sa aming buhay kasi nakikita na may pagbabago sa buhay namin. Lord, I pray, may we make the most out of our time sa workplace namin, sa campus namin, Panginoon. Na Lord, hindi kami yung basta nagbe-blend in lang sa community namin, but I pray, God, makita that we are set apart for you. And that, Lord, makita na yung Diyos na sinasamba namin ay tapat at dakila. Na yung kaligtasan mo ay hindi lang available para sa amin, pero available para sa lahat ng nais na sumampalataya sa iyo. May we make the most out of our time, God. Dahil ikaw yung nagbigay ng buhay sa amin, Panginoon. And Lord, thank you because you have gifted us with relationships. Hindi lamang, God, ng biological family na meron kami. Maybe some of us nga, God, di pa kompleto or wala na. Pero God, thank you because it is your will and your design and your purpose, God, that we become part of your kingdom. That because we have received you, Jesus, as our Lord and Savior,
we are your co-heirs. Maraming salamat, Panginoon, that we are your sons and daughters. And as sons and daughters of the living God, we will proclaim, we will declare that Jesus, period. Jesus, you are our Lord, and that you are the Lord of all. And God, one day we will see, Lord, every people from every tribe and every nation will bow down to your name, will confess with our tongue that Jesus is Lord, that Jesus is Savior, that Jesus, you are Christ. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Holy Spirit, for filling us up, for just being here with us, and your presence is here with us, allowing us, God, to receive your message na hindi mananakaw ng kaaway mula sa amin. Salamat, Panginoon. Kami ay magpupuri at aawit sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, the King of Kings and the Lord of Lords. Lahat po ay magsabi ng Amen at Amen. Let's worship God together.
of them got baptized, no? So, we invite yung mga delegates natin nung Life Day and sa mga delegates din natin for the previous Life Day na hindi pa naging part ng Welcome to Life family. Ayan, inaanyayahan po namin kayo sa ating Welcome to Life family. May ano ba yun? May JPEG ba yun? Ayan. Next Saturday, 2 p.m., right? 2 p.m. po ba yun? Ayun. That's our way of welcoming yung mga ano natin, yung mga delegates natin to the Life family. Formally. I mean, lagi naman welcome. Lagi naman welcome. But then yun, we invite you to join that Welcome to Life family so we'll get to know more of our church community. And also, yan, paparating na din yung Missions Month natin. Though every month, every day is a mission, right? But yan, magkakaroon tayo ng Missions Month dahil yung ating missions team from Life, Virginia Beach, will be coming over sa May 15. Yan, darating po sila dito. Yan, para yan, i-help yung ating mga life churches. Yan, dito sa Nova, yan, Iloilo, San Mateo. So, pag-pray po din natin yon na yon yung pagdating ng safe dito nila Pastor Ernie together with the missions team and also na yon maging part din po tayo ng mga missions po na gagawin ng ating team. So, may inform naman po tayo dyan in the next coming week. So, yun po. Thank you once again for joining us sa ating 2 p.m. service. God bless everyone and see you again next Sunday. Thank you po.